Sa murang halaga ay nabili ng mag-asawang Joaquin at Moira ang dalawang palapag na bahay na iyon sa kalye sa may Tandang Sora. Palibhasa ay mga bagong kasal ay mas una naging prioridad nila ang magkaroon ng sariling bahay. Maayos naman ang unang taon ng kanilang paninirahan sa naturang bahay. Subalit sa katagalan ay nagsimula na silang makaramdam ng mga kakatuwang kaganapan, partikular na si Moira. Sa tuwi kasing nag-iisa siya sa bahay na iyon, ay laging may tumatawag sa kanyang pangalan at kaboses pa ito ng kanyang asawang si Joaquin. Bagay na labis niyang ipinagtataka. Minsan ay hinahanap niya ang pinagmumula ng boses at nararamdaman niya na sa loob ng bakanting silid, nakatabi ng silid nilang mag-asawa ay nagmumula. Pero ni minsan ay hindi niya tinangkang pumasok doon para alamin kung sino ang nagmamay-ari ng boses. Naalala niya kasi ang kinukwento sa kanya ng kanilang lola nung mga bata pa sila na kapag nasa isang lugar ka at mayroong tumatawag sa pangalan mo, gayong alam mong nag-iisa ka lamang, ay huwag mong tatangkain at alamin kung sino ang nagmamay-ari ng naturang boses dahil sa posibilidad na isang engkanto o maligno ang nagmamay-ari niyon. Isang paraan di umano iyon ng panlilinlang ng mga nabanggit na mga nilalang upang maisakatuparan nila kung ano man na binabalak nila. May mga pagkakataon na sinabi ni Moira kay Joaquin ang tungkol sa boses na tumatawag sa kanyang pangalan, pero tila ayaw maniwala ng asawa niya sa kanya. Nasisiguro ko na hindi guni-guni iyon. Talagang may tumatawag sa pangalan ko at kaboses mo pa talaga, ang wika ni Moira. Kasi naman ay mahigit isang taon na tayong nakatira sa bahay na ito. Kung talagang may multo at nagpaparamdam dito gaya ng sinasabi mo, di sana pinagparamdaman na tayo noon pa man, ang tugon ni Joaquin. Madalas ko na naririnig yun sa bakanting silid na katabi ng silid natin. Hindi ako pwedeng magkamali. Doon ko iyon naririnig, pero ayoko lang pasukin ang loob dahil natatakot ako, ang wika ni Moira. Napabuntong hininga na lamang si Joaquin. Nararamdaman niyang hindi nagsisinungaling ang kanyang asawa at lalong hindi nito gagawin ang maggawa ng mga istoryang kamultuhan. Naiisip niya na pasukin muli ang silid na tinutukay ni Moira. Bagamat ipinakita na sa kanila iyon ang nagbenta ng bahay sa kanilang mag-asawa, ay mayroon siyang nais na tuklasin sa loob ng silid na iyon ang sinasabing pinagmumula ng di umano'y boses na tumatawag sa kanyang asawang si Moira. Isang hapon, nakauwi na ng bahay si Joaquin mula sa kanyang pinapasukang kumpanya. Subalit wala siyang tao na dinatnan doon. Nakita niya na nag-iwan ng mensahe sa Moira na nakasulat sa kapirasong papel at nakadikit yun sa pinto ng kanilang ref. Nakasaad daw na nagtungo siya sa bahay ni Queen na kanyang kaklase ng college na nasa kabilang kalye lamang. Nakasaad pa sa kapirasong papel na baka gabihin na siya ng uwi dahil nag-anyaya umani si Queen na doon na siya maghapunan sa bahay nito. Dala ng pagod ay naupo muna sa sofa si Joaquin upang makapagpahinga. Maya-maya ay nahiga na siya hanggang sa nakaidlip na siya nang hindi niya namamalayan. Nag-uumpisa na siyang makatulog nang gisingin siya ng boses na tumatawag sa pangalan niya at sa ikalawang palapag iyon nagmumula. Agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga at nagtungo sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Sa bakanting silid na katabi ng silid nilang mag-asawa ay nagmumula. Pinasok niya iyon, subalit wala siyang nakitang tao sa loob. Doon niya napagtanto na totoo ang sinasabi ng kanyang asawang si Moira na mayroong tumatawag sa pangalan nito. At ginagaya ang kanyang boses subalit sa pagkakataong ito ay pangalan naman niyang tinatawag ng misteryong boses. Iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng bakanting silid. Napansin niya ang isang cabinet na naroon. Binuksan niya ito. Tumambad sa kanya isang maliit na kahon na gawa sa karton. Naisip agad ni Joaquin na maaaring ang nasa loob ay mga gamit ng dating nanirahan doon na naiwan. Inilabas niya ang kahon na nasa loob ng cabinet at bunuksan na iyon. Nagulat si Juan sa nakitang laman ng kahon. Mga babasahing tungkol sa satanismo. Mayroon ding larawan ni Lucifer. Nakita niya pa ang isang krus na kung saan ay nakapako o nang nakabaligtad ang Panginoong Hesukristo. May nakita rin siyang dalawang libro na pumupuri kay Satanas at may mga titulong Eternal Fire at The Pure Paradise with Satan. Nangilabot si Joaquin sa natuklasan niyang mga nilalaman ng kahon.
Ibinalik na niya ngayon sa loob at gayon din ang mismong kahon sa loob ng cabinet. Hindi niya maintindihan kung bakit mayroong mga ganong klase ng mga gamit sa silid na iyon. Naglaro bigla sa isip niya kung sino ang dating nakatira doon at kung ano ang pagkatao nito lalo na ang gumamit ng silid na iyon. Naisip niyang kausapin si Moira pag uwi nito. Balak din niya na kausapin ang kanyang asawa na lilisanin na nila ang bahay na iyon, lalo pat nas nakakakilabot siyang natuklasan sa silid na iyon na sinasabi ng kanyang asawa na pinagmumula ng boses na tumatawag dito. Para kasing ipinararamdam na sa kanya na may nakatakdang maganap sa isang kakilakilabot na pangyayari sa bahay na iyon. Sumapit na ang gabi, napawi na ang liwanag at muling kumalat ang dilim. Nakauwi na ng bahay si Moira. Naabutan niya si Joaquin na nanonood ng telebisyon sa kanilang salas. Kinumusta ni Joaquin ang pagkikita nila Moira at ng kanyang dating kaklase sa kolehiyo. Nagkakwentuhan silang mag-asawa hanggang sa hindi nila namalayan ng oras. Maya-maya ay nakaramdam na sila ng pagkaantok. Nagpasya silang dalawa na magpahinga na lalo pat may pasok pa si Joaquin kinabukasan sa kanyang trabaho. Pumasok na sila sa kanilang silidan at tulong na. Mabilis na lumipas ang mga oras. Supapit na ang madaling araw. Nagising bigla si Moira mula sa mahimbing niyang pagkakatulog. Muli ay may tumatawag na naman kasi sa kanyang pangalan. Napatingin siya sa kanyang cellphone. Ganap na ikatatlo ng umadaling araw base sa oras na kanyang nakita. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at lumabas ng kanilang silid. Patuloy niyang naririnig ang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Hinanap niya ito. Napansin ni Moira na bukas ang katabi nilang bakanting silid. Mula sa kanyang kinatatayo ay nakita niyang isang lalaking nakaitim at may katangkaran. Humarap ito sa kanya. Isang makisig na lalaki ang kanyang nakikita ng mga sandaling iyon. Nagkaroon ng paghanga si Moira dito. Tila kasi artistahin ang dating ng imahe nito. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang misteryosong lalaki. Hinahawakan nito ang kanyang dalawang kamay. Sumama ka na sa akin, Moira. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan sa mundo. Dadalhin kita sa aming paraiso. Doon ay mararanasan mo ang ligaya na hindi mo nararanasan dito sa inyong mundo. Wika ng lalaki na ikinagulat naman ni Moira. Sandali muna. Sino ka ba? Ngayon lang pala kita nakita at nakilala. Anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Tanong ng Moira. Ngumisi ang lalaki sa kanya. Muli itong nagsalita. Hindi na mahalaga kung sino man ako. Ang isipin mo ay mga magagandang bagay na makakamit mo sa iyong buhay kapag tinanggap mo ang pag-ibig ko, Moira. Tugon ito. Sandaling katahimikan ang namayani sa loob ng silid. Maya-maya ay biglang binasag ito ng isang malakas na boses. Moira, Moira. Tawag ng Joaquin sa asawa. Biglang tila natauhan si Moira. Napatingin siya sa asawa. Anong ginagawa ko rito? Bakit ako nandito? Tanong niya. Ako nga ang dapat na magtanong sa iyo eh. Bakit ka narito? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Joaquin. May tumatawag na naman kasi sa pangalan ko eh. Narinig ko na naman ang boses na gumagaya sa iyo. Dito sa silid na ito ko nakita ang nagmamay-ari ng boses. Isang lalaking na kaitim at may katangkaran. Pagpapaliwanag ni Moira, nagimbal si Joaquin sa sinabi ng asawa. Sino daw siya? Anong kailangan daw niya sa iyo? Tanong muli ni Joaquin. Nang natatandaan ko lang na sinabi niya ay sumama daw ako sa kanya. Dadalhin daw niya ako sa paraiso nila. Ibibigay daw niya sa akin ang lahat ng kayamanan sa mundo. Pakiramdam ko nga ay para akong hinihipnotis mo niya kanina. Nahintulang ang pakipag-uusap ko sa kanya nang tinawag mong pangalan ko. Pagpapaliwanag ni Moira. Niyayaya na ni Joaquin ang asawa na lumabas ng silid na iyon. Maliwanag na sa kanya na may nananahan na masamang espiritu sa silid na iyon. Pabalik na sila ng kanilang silid nang bigla silang matigilang dalawa. Muli kasi ay narinig ni Moira ang boses na tumatawag sa pangalan niya. Sa pagkakataon ngayon ay narinig na rin pati ni Joaquin ng boses. Dahan-dahang lumingon ang mag-asawa upang alamin kung sino ang nagmamay-ari ng boses. At sa kanilang pagkagimbal ay nakita mismo nila ang isang lalaking nakaitim at may katangkaran. Ang lalaking nagpakitang una kay Moira. Nakangisi ito sa kanilang dalawa habang nakatayo sa labas ng bakanting silid. Napatakbo balik sa kanilang silid sina Joaquin at Moira. Isinara ni Joaquin ang pinto. Nanatili silang nakatayo sa isang sulok ng kanilang silid at kapwa nakikiramdam sa susunod na magaganap. Manalangin tayo. Panalangin lamang maaari nating gamiting sandata laban sa kanya. Panalangin ang pinakamabisang panlaban sa kasamaan. Ang wika ni Joaquin. Sumang-ayon naman si Moira. Kapwa sila lumuhod at nag-sign of the cross.
Subalit bago pa man sila makapagbigkas ng panalangin, ay biglang humangin ng malakas sa loob ng kanilang silid. Kasunod niya ng bumukas ng pintuan at nagimbal sila sa walang patumanggang dahil sa kanilang nakita. Isang demonyong bumungad sa kanila. Nakasalayo ito sa labas ng pinto ng kanilang silid. Nakangisi ito kina Joaquin at Moira. Sa kabila ng matinding pagkatakot ay sinimula na ng mag-asawang pagdarasal. Sumasampalataya kami sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kami kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Sambit ng mag-asawang Joaquin at Moira. Habang nagdarasal ay napansin ni Joaquin na wala na roon ang imahe ng demonyo na nakatayo kanina sa labas ng kanilang pinto. Ipinagpatuloy nila ang pagdarasal. Naging payapa ang kapaligiran. Tumayo na mula sa pagkakalod si Joaquin at Moira. Lumabas si Joaquin para tingnan ang kabilang silid pero payapa na ang lahat. Bumalik na siya sa silid nilang mag-asawa at isinara nito ang pinto. Wala na ba siyahan? Ang tanong sa kanya ni Moira. Wala na siya. Wala na ang dyablo. Pero hindi tayo nakakasiguro kung umalis na ba siya sa bahay nito. Maaaring pansamantala na natalo siya ng ating ginawang pagdarasal kanina. Pero naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon upang muling magambala sa atin. Ang tugon ni Joaquin. Anong gagawin natin, Han? Matatakasan pa ba natin siya? Nag-aalalang tanong ni Moira sa asawa. Lilisanin natin ang bahay na ito. Nasisiguro ko na muli niya tayong gagambalain. Nasisiguro ko din na sa susunod ay mas malagim pa ang magaganap sa bahay na ito. Hindi na natin hihintayin pang mangyari o yun. Muling tugon ni Joaquin. Ay kailan tayo alis sa bahay na ito, Han? Muling tanong ni Moira. Bukas na bukas din, paglipas ng damag na ito, ang tugon ni Joaquin. Kinaumagahan, hudyat na ng pagtatapos ng gabi, mulong sumikat ang araw. Sa araw din na ito napagpasyahan ng mag-asawa na lisanin ang bahay na kanilang tinitirhan. Nananatili pa rin kasi sa kanilang takot dahil sa kinatatakutang karanasan ng nagdaang gabi. Napagpasyahan ni Moira na doon sa bahay ng kanyang mga magulang pansamantalang manirahan habang ipinaayos pa nila ang paglipat sa ibang apartment. Naikwento ni Moira sa kanyang mga magulang ang dahilan ng biglaan nilang pag-alis sa bahay at ang nakakakilabot ang naging karanasan nila doon. Iginagalang naman ng kanyang magulang ang naging desisyon nila ni Joaquin na iwan ang dating bahay at humanap na lamang muna ng ibang apartment na pansamantalang matitirhan. Ayon sa magulang ni Moira ay nararapat lamang na gawin nila ni Joaquin kung ano ang mas makabubuti para sa kanila. Ipinayo rin ng mga magulang ni Moira na mas maganda kung ibibenta nila ang naturang bahay na nagdulot ng katatakutan sa kanila. Makalipas at 3 araw ay sinimulang ipahakot ni Joaquin ang gamit nila sa dating bahay. Tila hindi naman na sorpresa ang kanilang mga kapitbahay sa kanilang pag-alis doon. Para bang inaasahan na ng mga ito na mangyayari sa kanilang bahay. Habang binabantayan ng mga kilalaki ang nagkakarga ng mga gamit ang inuupahang truck, ay nilapitan ni Joaquin ang isang lalaking may kaedaran na. Nagpakilala ito bilang si Tatay Ramon. Isa sa mga pinakamatagal lang naninirahan sa Tandansora. Sadya talagang walang nagtatagal na tumira sa bahay na yan. Magmula nang makitang patay ang dating naninirahan dyan, ay binalot na rin ng kung ano-ano ang kababalaghang ang bahay na yan. Ang wika ni Tatay Ramon. Ano ho? Ba ang alam niyo tungkol sa bahay na yan? Bagong lipat lang ho kasi kami rito ng asawa ko. Sino ho ba ang dating tumira dyan? Tanong ni Joaquin. Isang satanistang dating nakatira sa bahay na yan. Isang taong sumasampalataya sa haring ng kadiliman. Si Satanas, ang tugon ni Tatay Ramon. Muli na namang nakaramdam ng kilabot si Joaquin. Noon niya nakumpirma na talagang ang pinamamahayan ng demonyo ang bahay na tinitirhan nila ni Moira. Lalo pat ang dati palang tumira doon ay isang satanista. E sino ho ba ang taong iyon? Para niyo muna nalaman na isa siyang satanista. Ang muling tanong ni Joaquin. Mahigit 6 na taon nang nakakaranay mayroong dumating dito. Isang lalaki na may kagwapuhan at pagkamistiso. Diyan sa dati niyong bahay na yan tumira, tahimik lamang ang lalaking yun. Sa totoo lang ay may pagkasuplado, ni hindi nga marunong makipagkapit bahay. Pero hindi yun ang naging puna ng mga taga rito sa kanya. May pagkawerdo ang dating ng lalaking iyon. Lagi kasing nakasuot ng itim na t-shirt o polo. Napapansin din namin ang kwintas na lagi niyang suot. Bituin niya nasa loob ng isang bilog. Yung kagaya sa mga pelikulang napapanood natin tungkol sa mga satanista. Ito pa iho. Madalas din namin nakikita na may humihintong itim na van
sa tapat ng apartment na yan at pumapasok sa loob ng bahay ang mga lalaking nakasuot din ng itim na t-shirt na sakay ng naturang van. Malakas ang kutob ng mga taga rito ng mga miyembro ng satanistang grupo ngayon, lalo pa sa mga ikinikilos nila. Alam mo bang nagsimula nang makaramdam ng pagkaligalig ang mga taga rito dahil nun? Hindi naman na siguro bago sa iyo ang kwento tungkol sa mga satanista na kadalasan ay nambibigta ng mga kababaihan o mga bata. Hindi nga lang namin magawang magsumbong sa mga otoridad dahil wala naman kaming matibay na ebidensya para mapatunayang satanista nga ang naninirahan sa bahay na yun. Hanggang isang araw binulabog ang buong barangay ng balita na natagpo ang walang buhay ng lalaking nakatira dyan habang ito ay natutulog. Maraming naging haka-haka na naging pagkamatay nito. May mga nagsasabing binangungot daw ito. Yung iba naman ay sinasabing inatake daw ito sa puso. Ano't ano man ang resulta ng otopsiya na isinagawa ng otoridad sa labi ng lalaki hindi na namin nalaman pa. Hindi na nga rin nalaman ng taga rito kung sino ang kumuha sa labi nito at pinaglagakang punerarya. Lumipas pa ang ilang buwan at isang taon ay pinagbili na ng nagpakilalang mga kamag-anak ng lalaki ang bahay na yan. Pero walang tumatagal na tumira dyan. Sa totoo lang ay pang-anim na kayong tumira at umalis sa bahay na yan. Marahil ay dahil nananatili pa ng kaluluwa ng lalaki sa bahay na siya ring gumagambala sa sino mang manirahan dyan. Kaluluwa niya na nasa ilalim na ng kapangyarihan ng demonyo na sinasampalataya niya at kahit na sa makabilang buhay na siya, ay patuloy pa rin siyang naghahasik ng kalagiman, ang wika ni Tatay Ramon. Napabuntong hininga na lamang si Joaquin matapos marinig ang mga ipinagtapat ni Tatay Ramon tungkol sa lihim na nakapaloob sa bahay na dati nilang tinitirahan, pati na rin ang dating tumari dito. Gayon pa man ay naging malinaw na sa kanya ang lahat at tama ang naging desisyon nila ng asawang si Moira na lisanin ang bahay na iyon para na rin sa kanilang kapakanan at katahimikan. Natapos nang maikarga sa inupahang truck ang lahat ng gamit nila. Pasakay na siya sa unahan ng truck nang hindi sinasadyang mapatingin siya sa bintana ng ikawalawang palapag ng dati nilang bahay. Laking gulat niya nang makita may nakadungo roon na isang lalaking nakaitim. Nakangisi ito sa kanya na katulad ng isang demonyo. Muling ginapangan ng takot ang katauhan ni Joaquin. May problema ba, iho? Tanong sa kanya ni Tatay Ramon. Nang muling sumulyap si Joaquin sa bintana ng ikawalawang palapag, ay wala na roon ang lalaking na kaitim. Wala ho tay, sige ho, alis na ho kami. Hanggang sa muli ho. Paalam niya sa matandang lalaki. Ilang saglit pa ay umalis na ang truck na sinasakyan nila. Nanirahan ang bagong kasal na si Joaquin at Moira sa isang nabili nilang bahay sa abot ng kanyang naging presyo. Subalit ang hindi nila nalaman ay ang isang lihim na nakakubli doon. Isang bahay sa kung saan ay isang satanista ang dating naninirahan at doon rin ito inabot ng kanyang kamatayan. Subalit hanggang sa pagkamatay ng satanista ay patuloy pa rin itong nagagambala sa mga naninirahan doon at kabilang na nga si Joaquin at Moira sa mga nakaranas ng hindi matatawarang lagim nito. Sa kabila ng pinagdaan ng kinatatakutan, ay nagpasalamat pa rin sila na naharap nila ang kanilang mga takot at nagawa nilang mapaglabanan ito. Isang malaking ipinagpapasalamat din nila sa Diyos ay naging sandalan nito kaya napagtagumpayan nila ang masalimuot na naging laban nila sa bahay ng satanista.